Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ang ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jimbok Apantebi at shoutout kay The Gamer Pahardo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, magbabalik tayo sa pag-upload na 4 na videos everyday simula ngayong araw. Kabanata 2,976 hanggang 2,980. Sinabi ni Nanggang Chenkyo, na bahagyang Yumoko, isang karangalan para sa pamilyang Han na makapunta ka. Nakangiting sabi ni Nanggang Bolang, mukhang hindi mo nakalimutan ang iyong pagkatao. Mabuti na lang. Napakaraming mga tuta ang nakalimot sa kanilang kapanganakan at gusto pa akong ipaghiganti matapos silang ikasal sa isang mayamang pamilya. Ito ay nakakalungkot na sila ay masyadong mayabang. Nanginginig ang puso ni Nanggang Chenkyo nang marinig niya ang mga salitang ito. Alam niya kung anong klaseng tao si Nanggang Bolang. Dahil sinabi niya iyon, dapat na namatay ang mga taong iyon. Maraming reklamo si Nanggang Chenkyo tungkol sa pagiging papi ng pamilya Nanggang, tulad ng ibang tao. Mas alam niya ang kakayahan ni Nanggang Bolang kaysa sa iba, kaya hindi niya naisip na lumaban kay Nanggang Bolang. Ngayon tila ito ay isang matalinong pagpili. Kung hindi, matagal na siyang namatay. Nandito ka ba dahil sa Aaron? Tanong ni Nanggang Chenkyo. Sabi ni Nanggang Bolang na may malabong ngiti, sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka na magpalabas dito? Direkta niyang sinabi ito, at hindi niya binigyan ng kahit anong mukha si Nanggang Chenkyo. Ngunit si Nanggang Chenkyo ay hindi nang ahas na magalit. Sa halip, nakangiting sabi niya, syempre hindi ako qualified, pero Aaron, meron ba talaga siya? Kung meron man, malalaman ko kapag nakita ko siya. Hayaan mo siyang lumabas para makita ako. Sabi ni Nanggang Bolang. Matagal na siyang umalis sa pamilyang Han, at ngayon ay hindi na siya nakatira dito. Sabi ni Nanggang Chenkyo. Hindi mo ba kayang gawin ang isang simpleng bagay para maibalik siya? Hindi nasisiyahang sabi ni Nanggang Bolang. Maaari siyang pumunta sa Yanjing, nagbigay ng sapat na mukha sa Aaron, mahirap bang hilingin sa kanya na hanapin ng personal ang Aaron? Siguradong hindi payag si Nanggang Bolang na gawin ang ganitong bagay. Pagkatapos ng lahat, hindi niya alam kung ang Aaron ang pangunahing miyembro ng Apocalypse. Susubukan ko. Hindi magagarantiyahan ni Nanggang Chenkyo na makakabalik siya sa Aaron sa compound ng Han family, dahil simula noong umalis si Aaron, hindi na siya tinuring ng Han family bilang ang Han family, at hindi niya itinuring ang compound ng Han family bilang sarili niyang tahanan. Matapos makapasok ang party sa compound, dinala ni Nanggang Chenkyo si Nanggang Bolang sa pavilion sa likod bahay. Ito ang lugar kung saan madalas nagpapahinga si Nanggang Chenkyo. Napakaganda ng kapaligiran, ngunit sa isang bench na bato lamang, si Nanggang Chenkyo ay maaari lamang tumayo. Tatawagan ko siya, sabi ni Nanggang Chenkyo. Sige lang. Nang sumagot si Nanggang Bolang, naglakas loob si Nanggang Chenkyo na umalis. Kamusta na si Han Tianyang? Tinanong ni Nanggang Bolang si Zong Changkyo na bilang isang kaakibat na piraso ng chess, hindi malaki ang halaga ni Han Tianyang kay Nanggang Bolang, ngunit kung ang Aaron ang talagang pangunahing miyembro ng pahayag, malamang na gumanap ng mahiwagang papel ang chess piece ni Han Tianyang. Sa gitna ng mundo, sinabi ko sa iyo na huwag mong hayaang saktan siya ng sinuman. Sabi ni Zong Changkyo, kung ang Aaron ay mahalaga, si Han Tianyang ang aking sangla para ay blackmail siya. Huwag hayaang ma-accident si Han Tianyang. Paalala ni Nanggang Bolang. Likas na naunawaan ni Zong Changkyo ang katotohanan ito, kaya utusan niya ang mga tao sa gitna ng mundo na pangalagaang mabuti ang kaligtasan ni Han Tianyang. Sa oras na ito, si Nanggang Chenkyo, na bumalik sa kanyang silid, ay nagkusa na makipag-ugnayan sa Aaron ng may mabangis na tingin.
Ito ay isang bagay na kanyang hinamak na gawin noon, at hindi niya naisip ang gayong araw. Para kay Nangang Chenkyo, mas masahol pa sa kamatayan ang ibaba ang mukha sa harap ng Aaron. Ngunit alam din niya na kung hindi niya gagawin, hindi niya may iligtas ang kanyang buhay kapag nagalit siya kay Nangang Bolang. Ginagawa ko ito para sa kapakanan ng hari. Matapos ni Nangang Chenkyo ang pangungusap na ito, sa wakas ay naday niya ang numero ni Shi Jing. Si Shi Jing ay nag-eeksperimento ng mga bagong pagkain sa bahay. Ngayon, si Shi Jing, na isang may bahay, ay comfortable na sa kusina, at ang kanyang pagluluto ay mas masarap kaysa dati. Nang marinig ang bell, hindi sinasadya ni Shi Jing na kinuha ang kanyang mobile phone. Nang handa na siyang pindutin ang answer key, bigla niyang nakita ang 4 na salitang Nangang Chenkyo, na nagpatigil kay Shi Jing. Paano siya biglang tinawag ni Nangang Chenkyo? Mabilis na lumabas ng kusina, pumunta sa sala, sinabi sa Aaron, tinawag ni Nangang Chenkyo. Natawa si Aaron at sinabing, dapat si Nangang Bolang ang dumating sa Yanjing. Kunin mo. Pinindot ni Shi Jing ang answer point at binuksan ang pa. Bumalik ka ng may Aaron. Sinabi ni Nangang Chenkyo kay Shi Jing sa tono ng pag-uutos. Matagal na panahon na mula nang marinig niya ang ganoong kalakas na utos mula kay Nangang Chenkyo, ngunit nagpapakita pa rin si Shi Jing ng bakas ng takot, na marahil ay ang takot kay Nangang Chenkyo na naipon sa loob ng maraming taon. Si Shi Jing, na hindi alam ang isasagot, ay kailangang tumingin sa Aaron. Nangang Chenkyo, kung darating si Nangang Bolang, hilingin mo sa kanya na makita ako ng personal. Kung tungkol sa compound ng pamilyahan, hindi na ako makakabalik. Sabi ni Aaron. Ang sagot na ito ay hindi lumabas sa inaasahan ni Nangang Chenkyo, ngunit galit pa rin siya nang marinig ang sinabi ni Aaron. Sino si Nangang Bolang? Paano siya pupunta para makita siya? Aaron, ano ka sa tingin mo? Ano ang mga kwalifikasyon mo para makita ka ni Nangang Bolang? Sabi ni Nangang Chenkyo na nagngangalit ang mga ngipin, kung hindi ka pupunta sa akin, maaari kang bumalik sa iyong tahanan. Tsaka hindi ako yung Han family ngayon. Wala kang karapatang utusan ako. Sabi ni Aaron, bibigyan kita ng huling pagkakataon, mag-isip ka ng mabuti, kung hindi, gagawin ko ang lahat para harapin ka, pagbabante ni Nangang Chenkyo. Lahat ng tungkol sa pamilyahan. Ang mga salitang ito ay nagpatawa sa Aaron. Han family ngayon, ano pa? Ano pa ba ang maipaglalaban natin sa kanya? Isang pamilyang yang lang ay sapat na para mapabagsak ang pamilyahan. Hindi niya kailangang gawin ito sa sarili niya, ay hang up, sabi ni Aaron kay Shi Jing. Agad na pinindot ni Shi Jing ang hang up button. Wala siyang lakas ng loob na gawin ang ganitong bagay, pero sinabi iyon ni Han 3,000, at puno siya ng kumpiyansa. Hindi ko inaasahan iyon, she was still so overbearing, sabi ni Shi Jing, kapag sanay na siya sa pagiging malakas, paano niya ako lalambingin? At saka, lagi akong tinatrato ni Nangang Chenkyo bilang basura, sabi ni Aaron. Sa kabilang dulo ng telepono, si Nangang Chenkyo, na nakikinig sa bulag na boses, ay halos magalit. Aaron ay nagkaroon ng lakas ng loob na ibinaba ang kanyang telepono ng direkta. Hindi niya ito pinansin sa lahat. Kung hindi mo masasabi ang Aaron, paano mo ipapaliwanag kay Nangang Bolang? Aaron, napakayabang mo, babayaran kita ng maaga o huli. Malisyosong sabi ni Nangang Chenkyo. Itabi ang mobile phone, pumunta sa backyard pavilion, sinabi ni Nangang Chenkyo kay Nangang Bolang, masyadong mayabang ang batang iyon, ayaw kanyang makita, maliban na lang kung pupuntahan mo siya ng personal. Sa isang iglap nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Nangang Bolang. Masyadong malaki ang shelf ng Aaron. Sa tingin ko, turuan mo siya ng leksyon, kung hindi, hindi kanya papansinin. Sinabi ni Nangang Chenkyo sa kakaibang tono na sadyang pinaypayan niya ang apoy, ibig sabihin, gusto niyang i-target ng galit na Nangang Bolang ang Aaron. Gayunpaman, bagamat puno ng galit si Nangang Bolang, kailangan pa rin itong maingat na pagsasaalang-alang upang harapin ang Aaron. Pagkatapos lahat, pumunta siya sa Yanjing dahil malamang may kinalaman ang Aaron sa apocalypse. Paano madaling mahanap ni Nangang Bolang ang problema ng Aaron nang hindi ito napapatunayan? Nangang Chenkyo, gusto mo bang gamitin ang kamay ko para harapin ang iyong mga mata? Malamig na tanong ni Nangang Bolang. Si Nangang Chenkyo ay isang taong walang katayuan sa harap ng Nangang Bolang.
Kahit na siya ay isang transparent na pag-iral sa pamilya Nangang. How dare she admit na gusto niyang gamitin si Nangang Boleng? Sa mundong ito, maaaring hindi natatakot si Nangang Chenkyo sa sinuman, ngunit sa harap ni Nangang Boleng, siya ay ganap na isang malambot. Hindi ko sinasadya iyon. Niyuko ni Nangang Chenkyo ang kanyang ulo at sinabing, sa tingin ko lang ay masyadong mayabang ang Aaron. Kung hindi siya natututo ng leksyon, hindi niya alam kung paano kaigalang. Tiningnan ni Nangang Boleng si Zong Changkyo at sinabi ang isang bagay na ikinabigla ni Nangang Chenkyo, sa isang kahulugan, kung gaano siya kawalang galang sa akin, mas tunay ang kanyang pagkakakilanlan. Tumanggaw si Zong Changkyo. Ang Aaron ay hindi maaaring maging mayabang ng walang dahilan. Dahil kilala niya ang pamilya Nangang, dapat niyang malaman kung gaano kahusay ang pamilya Nangang. Sa kasong ito, maaari niyang huwag pansinin si Nangang Boleng. Ibig sabihin, siya ay may background at hindi natatakot kay Nangang Boleng. Sa tingin ko dapat mo siyang makita. Sabi ni Zong Changkyo. Zong Changkyo, ano ang ibig mong sabihin? Hayaan ang Nangang Master na makipagkita sa isang hindi kilalang tao. Nang sabihin ito ni Zong Changkyo, agad na gumanti si Nangang Chenkyo. Ito ay pambabula, ngunit hindi inakala ni Nangang na siya ay tapikin sa puweten ng kabayo. Walang tao. Nangang Chenkyo, ito ay dahil sa iyong kamangmangan kaya umunlad ang pamilyang Han sa kasalukuyang yugto. Alam mo ba kung anong uri ng background ang Aaron? Sabi ni Nangang Boleng na may paghamak. Background. Sa mga mata ni Nangang Chenkyo, ang Aaron ay isang purong basura. Paano siya magkakaroon ng anumang background? Siya ay nakakulong sa bahay ni Han sa loob ng maraming taon. Bagamat lihim siyang nagtatag ng isang Feng Chen, sa opinyon ni Nangang Chenkyo, ito ang limitasyon na maaari niyang makamit. Ano pa kayang meron siya? Pamilya Yang. O ang pamilyang Yao. O ang pamilya mo. Ngunit ang mga pamilyang ito para sa pamilya Nangang, hindi ba ang pangkalahatang pag-iral ng mga langgam? Homeowner, sayang lang siya. Paano siya magkakaroon ng background? Tanong ni Nangang Chenkyo. Basura. Hindi mapigilan ni Nangang Boleng na matawa. Sa kanyang mga mata, ang Aaron ay isang basura. Maaari bang maging pangunahing miyembro ng Apocalypse ang basura? Maaari bang ipakita ng basura ang gayong lakas? Maaari bang magkaroon ng magandang performance ang basura sa Wuji Summit? Nangang Chenkyo, bulag ka talaga. Tinatrato mo ang tunay na perlas bilang basura, ngunit sinisira mo ito sa iyong mga bisig. Si Nangang Boleng ay hinamak na sabihin, sirain ang basura sa kayamanan, ang pangungusap na ito ay halatang si Hanjun. Ngunit hindi sang-ayon dito si Nangang Chenkyo. Naniniwala siya sa sinabi ng amo. Sinabi niya na si Hanjun ang kinabukasan ng pamilyang Han, at tiyak na makakamit ni Hanjun ang gayong mga tagumpay. Kahit gaano pa kaganda ang performance ng Aaron, ito ay pansamantalang ilusyon lamang para kay Nangang Chenkyo. Guro, maaaring hindi mo naiintindihan ang bagay na ito. Nakikita mo lamang ang ibabaw ng Aaron, kaya sa tingin mo. Sabi ni Nangang Chenkyo. Sa pagtingin sa matigas na ugali ni Nangang Chenkyo, hindi melang ni Nangang Boleng ang kanyang ulo at sinabing, masasabi ko sa iyo na ang Aaron ay magiging 10 milyong beses na mas mahusay kaysa kay Hanjun, at tiyak na pagsisisihan mo ito. Bagamat ang pagkakakilanlan ng Aaron ay hindi pa nakumpirma ni Nangang Boleng, ang Aaron ay higit na mas mahusay kaysa kay Hanjun mula lamang sa nangyari. Bilang isang tagalabas, mas nakikita niya ang anyo ng pamilya Han. Tanging Aaron lang ang makakapagligtas sa pamilyang Han. Walang kabuluhan na hayaan si Hanjun na ay drag ang pamilyang Han pabalik sa rurok, ito ay isang hanggal na panaginip. Alam din ni Nangang Boleng na hindi aaminin ni Nangang Chenkyo ang kanyang pagkakamali kapag walang bakal at dugo sa kanyang harapan. Aalis na ako, kaya mo na ang sarili mo. Sa mga salitang ito, umalis si Nangang Boleng sa compound ng pamilya Han. Si Nangang Chenkyo, na palaging magalang, sa wakas ay nagpakita ng kanyang mabangis na panig sa oras na ito. Para siyang aso na may buntot. Siya ay masunurin at matalino sa harap ng mga tao, at ipinapakita ang kanyang mga ngipin sa likod. Lola, mas maganda ba talaga ang Aaron kaysa sa akin? Sa oras na ito, biglang sumulpat si Hanjun sa likod ni Nangang Chenkyo. Ngayon pa lang, narinig niya ang mga salita ni Nangang Boleng nang walang nawawalang salita, na naging dahilan para hindi kumbinsido si Hanjun.
Paanong mas makapangyarihan ang sayang kapatid na iyon kaysa sa kanya? Syempre hindi. Hindi man lang ito inisip ni Nangang Chenkyo, at pagkatapos ay pumunta kay Hanjun, hinaplos ang kanyang ulo at inaliw siya, wala siyang alam. Syempre, hindi niya alam kung gaano kakalakas sa hinaharap. Kahit kung ang Aaron ay may 3 ulo at 6 na braso, hindi niya maihahambing sa iyo. Nang marinig ito, ang mukha ni Hanjun ay nagpakita ng isang ngiti, at siya ay napakasaya sa isang iglap. Sa kanyang mundo, hanggat maaari niyang makuha ang pagsang-ayon ni Nangang Chenkyo, walang pakialam si Hanjun kung ano ang iisipin ng ibang tao tungkol sa kanya. Lola, makatitiyak ka na matatalo ko ang Aaron at patunayan na tama ang iyong pinili, sabi ni Hanjun Yang sa kanyang kamao. Ang ngiti ni Nangang Chenkyo ay mahirap itago. Tila ang bait ni Hanjun na sabihin ito, at palagi siyang naniniwala na kapag nagising si Hanjun, lahat ng mukha niya ay tatamaan niya. Sa oras na iyon, natural na malalaman ng mga tagalabas kung sino ang mas makapangyarihan sa pagitan ng Aaron at Hanjun. Tuwang-tuwa ang lola ko na ang bait ni Junner. Pagkaalis ni Nangang Bolang sa bahay ni Han, hindi na nagmamadaling hanapin si Nangang Bolang, mataas na kalagayan. For a moment, mahirap siyang pabayaan. Kahit na alam niya na ang Aaron ay maaaring ang pangunahing miyembro ng Apocalypse, siya ay isang bata pagkatapos ng lahat, ngunit siya ang pinuno ng nangungunang pamilya sa mundo. Halos isang kalawakan ang pagitan ng agwat ng pagkakakilanlan. Sa kaso ng kawalan ng katiyakan, hindi gagawin ni Nangang Bolang ang hakbang na ito pansamantala. Siyempre, may iba pang mga pagsasaalang-alang. Ang Wuji Summit ay puspusan na ngayon. Ito ay isang napakahusay na paraan upang i-verify ang lakas ng Aaron. Tingnan mo na lang ang performance niya sa Challenge Arena. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!